Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ibababa sa 66 na produkto mula sa Taiwan na ibinebenta rito sa Pilipinas. Kumpirmadong kontaminado ng kemikal na DEHP. Publiko, inabisuhang wag na munang bumili ng mga inumin at pagkain galing Taiwan. Drum-drum na DEHP na hinihinalay sinusupply sa mahigit 200 pabrika. Natuklasan sa isang pabrika sa Taiwan. Itong bayan sa Batangas at bayan ng Anda sa Pangasinan na apektado ng fish kill. Isinailalim na sa state of calamity. Libo-libong patay na isda sa Talisay. Hindi pa rin naiaahon, kaya nabubulok at umaalingasaw na. Pagbibitiw ni Transportation and Communication Secretary Jose De Jesus, tinanggap na ni Pangulong Aquino. Dahilan ng pagbibitiw, iniintriga ng ilan. Ilang kainan sa University Belt nasampulan sa sorpresang inspeksyon. Exclusive, aktwal na pag-aresto sa lalaki suspect sa illegal recruitment at estafa. Sa gitna ng mainit na usapin sa Reproductive Health Bill, pagsasabatas ng diborsyo sa Pilipinas, pinagulong na rin sa Kamara. Dingdong Dantes, ano kaya ang masasabi sa pagganap ni Marian Rivera sa epic seryeng Amaya na usap-usapan ngayon hanggang internet? Pinag-iingat ng World Health Organization ang publiko sa paggamit ng cellphone, lalo na ang matagalang pagtawag. Lumabas daw kasi sa isang pag-aaral na posible nitong mapataas ang tsansa na magkaroon ng isang uri ng cancer sa utak. Ayon po sa WHO, kailangan pa ng malalimang pag-aaral kaugnay niyan dahil hindi pa raw yan tinatawag na conclusive o siguradong sigurado. Pero habang wala pang konkretong ebidensya, ay mabuti na raw ang mag-ingat tayo pare-pareho. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kung dati sinasabi ng World Health Organization na walang ebidensya na mag-uugnay sa paggamit ng cellphone at cancer, may bago ng pahayag ang WHO. Nang repasuhin daw kasi ang lahat ng scientific evidence ng 31 siyentipiko mula sa 14 na bansa, dapat na raw ngayong i-classify ang paggamit ng cellphone na posibleng nakaka-cancer. So several of the epidemiological studies looked pretty closely at this question. It seems logical that if cell phones were to contribute to the causation of cancer, the tumor would be more likely to be on the side where people use the phone. And there's some indication that that is in fact the case. Ang mga cellphone daw kasi naglalabas ng tinatawag na radio frequency electromagnetic fields at lumalabas daw na may kaugnayan ito sa mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng isang uri ng brain cancer na glioma. Pero paglilinaw ng grupo, kailangan pa raw ng mas masinsinang pag-aaral para ganap na matukoy kung talaga may kaugnayan nga ang dalawa. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang mga cellphone manufacturer pero hindi pa nila sinasagot ang aming tawag. Nauna nang sinabi ng ilang mga cellphone manufacturer na walang malinaw na ebidensyang magsasabing nakaka-cancer ang paggamit ng cellphone. Base raw ito sa pagsusuri na isinagawa noong nakaraang taon sa mahigit 10,000 taong gumagamit ng cellphone na mahigit 10 taon. Pero lumabas din sa isang pagsusuri sa Amerika noong nakaraang Pebrero na ang paggamit ng cellphone ay merong epekto raw sa brain cell. May ebidensya man o wala, payo ng WHO. There are approaches you can take to use texting or to use hands-free systems to reduce or limit your exposure whilst we're in this period of uncertainty. Tumanggi muna magkomento ang Globe Telecom na pinag-aaralan pa raw sa ngayon ang naturang pag-aaral. Sa isang text message naman, pinayuhan ng Smart Communication sa mga subscriber nito na bukod sa pagsunod sa payo ng WHO, mainam ding sunding maigi ang safety guidelines ng gumawa ng kanilang mga cellphone. Ano naman kayang diskarte ni Juan sa kanyang pinakamamahal na cellphone? Hindi na ako magagamit ng cellphone. Kung minsan lang ako gumagamit ng cellphone, mas minsan-minsan-minsanan ko pa talaga.
Yes, minimize using cellphone. Yes, kasi sayang ng load, tapos mga ano ka pa ng time o ganun. Bawas-bawasan ang paggamit. Huwag magbabad-babad sa cellphone. Sa kabila ng mga panibagong agam-agam na ito, hindi maikakailang sa loob lang ng isang dekada, naging buhay na natin ang cellphone. Sa hulit-huli na sa atin din naman ang diskarte kung paano pa rin ito magiging bahagi ng ating buhay. Dan o Tingkong ka nakatutok, 24 oras. Narito po ang isa pang babala, pinapayuhan ng ating Food and Drug Administration ng publiko na huwag munang bumili ng mga pagkain o inumin na galing sa bansang Taiwan. Nadiskubre kasing mahigit 60 produkto mula sa Taiwan ang kontaminado ng kemikal na DEHP. Pinatatanggal na rin ng FDA sa mga pamilihan ang mga naturang produkto. Mula sa Makati, nakatutok live si Julius Segovia. Julius? Yes, Mel, sa initial na listahan ng Food and Drug Administration, lumalabas na 66 na produkto mula sa Taiwan ang kontaminado ng DHP. Ito ay isang kemikal na posibleng magkaroon ng problema sa inyong kidney at reproductive organs. Pinatatanggal na ng FDA sa merkado ang 66 registered Taiwanese products na napatunayang kontaminado ng DEHP. Initial na bilang pa lang daw ito at malamang na madadagdagan pa dahil hindi pa tapos ang translation. Nakasulat kasi sa Chinese characters ang listahan ng mga ipinare-recall na produkto mula sa Taiwan. We will have to recall, and of course we have to do it properly based on the process. That means informing the distributor and giving the order. Please stop importing and selling the recalled products. Noong Marso pa raw na-discover ng Taiwanese government na inihalo ang DHP sa paggawa ng food product bilang cloudy agent o kemikal na mas nagpapaganda sa itsura ng mga produktong gaya ng mga medical plastics. Kaya lalo raw dapat bantayan ng mga direhistradong produkto mula sa Taiwan na mabibili kung saan-saan. We would like to advise consumers to refrain from buying these unregistered products. Naabisuhan na rin daw ang mga may-ari ng supermarket at grocery store na alisin muna sa mga estante ang mga high-risk Taiwanese product tulad ng sports drinks, fruit juice, jellies, jams, soft drinks, beverage, tsaa at yogurt. Ang supermarket na ito sa Makati, agad sinamsam sa mga estante ang mga produkto mula sa Taiwan at itinabi muna sa bodega. Aware ako sa mga product nila na meron nga daw something na nakakalason, masama sa katawan natin. Kaya definitely hindi na ako bibili. Kailangan yung mga sariling atin na lang tangkalikin natin. Paliwanag ng FDA, walang kaso kung makainom o makakain ng produktong kontaminado ng DEHP. Huwag lang daw sobra. Pero kung gaano karami yung sobra, hindi pa rin masagot ng FDA. Gayunman, pinapayuhan ng FDA yung mga nakakain o nakainom ng Taiwanese products na magpatingin sa doktor para raw makasiguro. Sabi rin ng FDA, mas apektado raw nito ang mga batang nasa developing stage, pati na ang mga nagdadalang tao. Magkaroon sila ng diferensya sa kanilang mga sperm producing, no, doon sa testis, na tinatawag natin, no, na hindi na sila magkaanak. Tapos kung mataas talaga ang dosage na tumama sa kanila, posibleng ang kidney din matatamaan. Dahil hindi naman talaga rekado sa pagkain at inumin ng DEHP, di raw ito agad nasuri ng FDA pero may kakayahan daw silang madetect ito. Kaya isinasa ilalim na sa test ng FDA ang mga produkto ng Taiwan. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Bureau of Customs para malaman kung may papasok pa ring produkto mula sa Taiwan. Ayon pa sa FDA, pwede raw isauli ang mga Taiwanese food product na inyong nabili kung duda kayo sa kaligtasan nito. Pero kung ang isang samahan ng mga supermarket ang tatanungin, di naman daw kailangang maalarma ang mga consumer. Maraming options. Meanwhile na hindi nakiklear ito, yun na muna. Lalo na may mga local, hindi ba? Tulungan natin yung local industry, yun na muna ang bilhin natin. Mel, nasa website ng FDA ang initial list ng mga produktong kontaminado ng DHP. Pwede rin daw tumawag sa numero ng FDA. Ang number ng FDA, Mel, ay
807-8275. Ulitin natin, Mel, 807-8275. At yan muna ang latest mula rito sa Makati. Balik sa'yo, Mel. Julius, may tanong lang ako. Kung nasa bahay na yung biniling produkto, pwede bang isolid dun sa pinagbilhan? Actually, Mel, tinanong natin yan kanina sa FDA kung pwede nga raw isauli yung kanilang mga produktong nabili na. Sabi nila, pwede nga raw. Pwede raw makipag-ugnayan sa DTI at sa lokal na pamahalaan ng inyong nasasakupan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Mga kapuso, tulad po ng sinabi ni Julius, kung gusto nyo makita ang paunang listahan ng Food and Drug Administration natin ng mga produktong kontaminado ng DEHP, maaari kayong magpunta sa kanilang website. I-type lang po ang www.b-pad.gov.ph. Inuulit po namin ang inyong itatype, mga kapuso, www.b-pad.gov.ph. Makikita diyan sa news and announcement ang pahayag o advisory ng DOH, FDA, kaugnay sa mga pinababawi o pinaparicall na mga produktong kontaminado ng DEHP. I-click lang ito para mabasa ang kabuuan na advisory o pahayag at masuri ninyo kung ano-anong mga produktong pinababawi sa mga pamilyan. Sa mismong Taiwan, mahigit 200 pabrika na ang blacklisted ng Taiwan Food and Drug Administration dahil sa paghahalo umano ng kemikal na DEHP sa kanilang produkto. Nakatutok si Chino Gaston. Sangkaterbang drum at mga container na may lamang chemical na DEHP o diethyl hexyl phthalates ang tumambad sa mga otoridad sa Yushen Factory sa Taipei. Isa ito sa mga pabrikang hinihilalang nagsusupply ng DEHP sa 206 pang pabrika sa Taiwan. Blacklisted na mga pabrikang ito ayon sa Taiwan Food and Drug Administration dahil nga sa suspetsang hinahaluan nila ng DEHP ang kanilang mga inumin at iba pang produkto. Nagiging mas malapot ang consistency ng isang inumin kapag hinaluan ng DEHP. Pero ginagamit lang dapat ang DEHP sa paggawa ng plastic medical devices at hinding-hindi sa pagkain. Kabilang sa epekto nito sa kalusugan ng tao ayon sa ilang eksperto ay ang pagkakaroon ng problema sa atay, posibleng pagkabaog, pati na ang pagliit ng ari ng lalaki. Nasa listahan din ng American Cancer Society ang DEHP bilang isa sa mga kemikal na posibleng makakanser. Kaya naman noong isang linggo, agad pinarecall ng Food and Drug Administration ng Taiwan ang lahat ng mga produktong hinihinalang kontaminado ng DEHP. 5 ang kategorya ng food items na sinusuri ng Taiwan FDA: sports drink, fruit juice, tea drink, fruit jam, nectar o jelly, at food in tablet, capsule or powder form. Ayon sa website ng Taiwan FDA, 506 na produkto ang posibleng kontaminado. Sa mga naunang pagsusuri, lumabas na na-export sa Hong Kong ang 2 sports drink, ang Dongli Sports Drink at Dongli Lemon Sports Drink. Napag-alaman din na ang Trico Foods Company Limited ay nakapagbenta rin ng mga kontaminadong produkto sa Pilipinas at Vietnam. Nakaabot ito maging sa Amerika. Hindi itong unang pagkakataong may mga imported na pagkaing pinaricol matapos mapag-alamang kontaminado ng mga kemikal at nakakasama sa kalusugan. Taong 2008, binalot ang Pilipinas at iba pang panig ng mundo ng melamine scare matapos madiskobring may halong melamine ang ilang milk products mula China. Ito'y para magmukhang mataas ang protein content ng gatas. Ang melamine ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga dishware at whiteboard. Mahigit 50,000 sanggol sa China ang nagkasakit noon. 6 sa kanila namatay nang makainom ng gatas na may melamine. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. At sa iba pang